Nang nagsisimula, siya ang Berber, at ang Berber ay sumasa sa Diyos, at ang Berber ay Diyos. At nagkatawang tao ang Berbo, at tumasan sila natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian kaya sa usapong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Shalom Aleichem mga kapatid, naway nasa mabuting kalagayan ng lahat at nasa magandang kalusugan pati na ang inyong pamilya. So sa pagpapatuloy ng ating module sa pagbabautismo, ito naman ang ating part 3. Ito ay ang tungkol sa pagbabautismo naman sa Espiritu Santo na isa sa mga elemento ng inutos ni Kristo sa Mateo 28:19 hanggang 20. So sa part 2 na ipaliwanag na natin doon ang pagkakaisa ng Ama at Anak upang sa pangalan ng Anak ay mabautismohan din tayo sa pangalan ng Ama. Kasi nga, yung pangalan nga ng Anak ay pangalan ng Ama na ibinigay sa Kanya gaya na sinasabi nga sa Juan 17:11. Kahit tingnan natin sa Etsefer, yun din ang sinasabi. Kaya mas prepared ko yung version na yun. At yun nga, doon sila nagkaisa sa Kanyang pangalan. At upang makiisa din tayo sa kanilang mag-ama, ay kinakailangan natin na mabautismohan syempre. At yung pangalan nga na yun, ang kinakailangan upang tayo ay mabautismohan. So paano naman tayo mababautismohan sa Espiritu Santo na isa sa mga pinakakailangan upang makumpleto at maging ganap ang kabuuan ng pagbabautismong nagliligtas sa isang mananampalataya? Medyo may kahabaan ang part na ito, pero titiyakin ko sa inyo na lalalim lalo ang unawa natin sa kasulatan. Kaya sana pagtiyagaan lang po natin, samahan niyo ako hanggang sa huli upang lalo nating maintindihan ang nasusulat tungkol sa bautismo. Kaya tunghayan natin sa pagbabalik ng ating programa, Our Daily Bread, ang Biblia. Etsefer. So, welcome muli sa iglesia ng ating Ama na nasa Kanyang Anak. At pinabati ko uli ang ating mga kapatid sa COG, yung mga dati na at yung mga bago natin, welcome sa ating programa. So, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, paano naman ang bautismo sa Espiritu Santo? So, basahin natin sa Gawa 1:5, ito ang sinasabi. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Datapwat, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So dito pinapakita na bukod sa bautismo nga ni Juan sa tubig ay may isa pang klase ng bautismo. Yun ay sa pamamagitan naman ng Espiritu Santo. Sino ang gagawa nun? Sino ang babautismo sa Espiritu Santo? Basahin natin sa Juan 1:33. At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya ay siya nga ang babautismo sa Espiritu Santo. Dito sinasabi na ni Juan ang palatandaan ng taong babautismo sa Espiritu Santo. So hindi pala tayo ang gagawa nun, ano? Kumbaga sa team may kanya-kanya tayong task. At kasama pala natin doon ang pinaka-leader natin, ang nag-utos mismo. Siya yung pangulo ng iglesia. Walang iba kundi ang Mesaya. Tingnan din natin sa Mateo 3:11. Ito ang sabi ni Juan. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat, ang dumarating sa ulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kaniyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ayun, sinasabi dito nga ni Juan na may mas mataas pa at may mas makapangyarihan pa sa kanya na darating na magbabautismo daw sa Espiritu at apoy. Ito pang isang talata, balikan natin at basahin natin sa Gawa 2:38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo
at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ayun, gaya nga ng sinasabi ni Juan na si Kristo ang magbabautismo sa Espiritu, ito palang Espiritu Santo na ito ay kaloob ng Diyos, gift niya. No, pinakaregalo sa atin pag nagpabautismo tayo sa tubig ng pagsisisi at sa pangalan niya. Hindi bumabautismo si Kristo sa tubig, kundi sa Espiritu at apoy, gaya nga na sinasabi kanina. Kumbaga, siya pa din ang bahala doon sa pagbabautismo sa Espiritu. Gaya din naman ang sinasabi sa Gawa 11:16. Basahin natin. At naalala ko ang sinabi ng Panginoong Kristo, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Dito naalala ni Pedro ang sinasabi ni Kristo. Kaya nung sinabi niya na bumautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang meaning noon ay sa pangalan ng anak at unawang-unawa yun ni Pedro. Gets na gets niya yun. Pero paano ba babautismo si Kristo sa Espiritu Santo gayong wala na siya? Wala siya dito sa sanlibutan kundi nasa kanan na ng kanyang Ama. Tingnan natin kung ano yung ginagawa ng mga apostol noon upang maibigay ang pagbabautismo sa Espiritu Santo sa mga mananampalataya. So basahin natin sa talatang ito. Sa Gawa 19:4 hanggang 6. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi at sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Kristo. At nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ni Kristo. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipangula. So dito makikita natin ang proseso na ginawa ni Pablo na kahit na nabautismohan na sila ni Juan sa tubig, ay binautismohan pa rin sila ni Pablo sa pangalan ni Kristo. No, pagkatapos noon, pinatungan ng kamay ni Pablo, saka bumaba sa kanila ang kanilang regalo, na gaya nga na sinasabi sa Gawa 2:38, ang Espiritu Santo. So tingnan naman natin ang ginawa nila Pedro at Juan. Sa Gawa 8:14 hanggang 17. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samar ay sumasampalataya rin sa salita ng Diyos, ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat kahit nabautismohan na sila sa pangalan ng Panginoong Kristo, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na Espiritu. So makikita natin dito kagaya nila Pablo, Pedro at Juan kung anong proseso yung ginamit nila. So may tatlong sangkap ang pagbabautismo upang maging ganap ang isang kompletong bautismo. Una ay sa tubig ng pagsisisi sa pangalan ni Kristo, sa ipapatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan din ng nasabing tubig. Ang sumunod ay ang pagpapatong ng kamay. No? Hinihiling yon kasi nga regalo hihingi natin yung regalo upang bumaba sa atin yung Espiritu Santo. At ito yung sinasabi ni Kristo na pagbabautismo sa Espiritu at apoy. So ito yung kabuuan ng sinasabing iisang bautismo na sinasabi sa Efeso 4:3-6. Basahin natin. Pagsikapan niyong mapanatili ang pagkakaisa niyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. So dito makikita dito sa pamamagitan ng isang bautismo ay may isa din lang na Espiritu. Isang Panginoon, isang Diyos, isang Ama. So hindi dito pwede yung ibang proseso o ibang paraan. Ang dapat iisang paraan lang at ayun nga ang paraan na itinuro na makikita sa banal na kasulatan gaya ng mga nabanggit natin kanina. Bakit hindi pwedeng ibang paraan? So basahin natin sa 1 Corinto 12:13. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ayun. Dahil sa isang Espiritu nga tayo na bautismuhan, maging sino pa tayo,
Ano bang lahi natin? Anong katayuan sa lipunan? Iisang espiritu lang ang ibinigay ni Kristo sa kanyang pagbabautismo. Hindi yun ibang espiritu. So dapat nakakatiyak tayo na yung espiritu na yun ay yun ang tinutukoy na Espiritu Santo. At malalaman natin na yun nga pag tayo ay nabautismuhan sa kanyang pangalan. Kasi nga, siyang magbabautismo noon so dapat sa pangalan niya, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Ngayon, nauunawaan na natin itong bautismo sa Espiritu Santo at kung paano natin ito makukuha bilang regalo. May tanong ako, lahat ba ay pwedeng bautismuhan? Kahit sino ba pwede? Tingnan natin sa pagpapatuloy ng kwentong ito sa Gawa 8:18 hanggang 24. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, "Bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo." Datapwat, sinabi sa kanya ni Pedro, "Ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalsanan." At sumagot si Simon at sinabi, "Ipanalangin niyo ako sa Panginoon upang wag mangyari sa akin ang alinmang bagay sa mga sinasabi niyo." So dito pinapakita na hindi pwedeng shortcut ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Kahit na bilhin mo pa, hindi yun nabibili, no? Kaya nagalit si Pedro dahil sa pamamagitan nga ng pera, gusto ni Simon na magkaroon din ng ganong klaseng kapangyarihan daw para magawa agad niya yung ginagawa ni Juan at Pedro. Na di naman siya duman sa proseso, palibasa ay dating manggagaway o sorcerer at silaw sa pagiging sikat noon. So akala niya, mabibili niya. Pero hindi, kinakailangan niya na dumaan sa proseso. Tingnan niyo, nabautismuhan na ito si Simon, pero alipin pa rin siya ng kasamaan. Kaya nagalit nga si Pedro. Pero sa dulo, nagpakumbaba siya at naunawaan niya na sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatong ng kamay, panalangin na hingiin sa Diyos ang kanilang regalo, ay doon mo kukuha ang Espiritu Santo at kapangyarihan na magpatong din ng kamay at magbautismo. So tingnan naman natin ang pangyayari sa 1 Corinto 1:12 hanggang 13. "Ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay kay Apolos ako. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman ay kay Kristo ako. Bakit? Naahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo?" Dito, nagkaroon ng kaguluhan o confusion sa pagbabautismo. Kaya hinihingi ni Pablo na sana ay magkaisa. Kasi inaakala ng mga nabautismuhan na kung sino bumautismo sa kanila, yun yung pangalan na na-receive nila. So, nalito sila dito. So kahit noon pa yung mga mananampalataya, nalilito rin at ang dami nga nalilito sa kanila. Kaya nagkagulo-gulo rin yun sa pagtinungayan natin yung kwento sa Gawa. Kaya sinasabi ni Pablo, bakit? Ako ba yung pinako? Sa pangalan ko ba kayo binautismuhan? At syempre, nabautismuhan sila sa pangalan ng kung sino yung napako. Diba? Syempre sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi talaga pwede yung iniisip ni Simon. At hindi din pwede yung iniisip na bautismuhan ng mga taga-Korinto. Kasi nga, dapat iisang bautismo lang. Iisang espiritu. So, mababautismuhan tayo hindi sa espiritu ni Pablo o espiritu ni Pedro o kung sino pa man. Kundi sa Espiritu Santo na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So may nagtanong, paano pag nabautismuhan na raw sa iba, pwede ba raw ba uli magpabautismo? So tingnan natin sa Gawa 18:24 hanggang 28. Ito ang kwento. Ngayon ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, ng isang Alejandrino sa lahi, at taong marikit, mangusap, at dumating sa Efeso, at siya ay makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa ay may maningas na espiritu ay kaniyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Kristo na ang naalaman lamang ay bautismo ay ang bautismo ni Juan. At siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Datapwat nang sila'y marinig ni Priscilla at Aquila ay kanilang isinama siya.
At sinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon na lalong maingat. At nang ibig niyang lumipat sa Akaya, ay pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. At sila'y nagsisulat sa mga alagad na siya ay tanggapin. At nang siya'y dumating doon, ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na ipinakilala sa pamamagitan ng kasulatan na si ang Kristo. So pinapakita dito no, na kahit si Apollos ay napakaingat na at magaling magsalita at mangusap tungkol kay Kristo, kinakailangan niyang ma-update at ma-upgrade yung paraan ng pagbabautismo niya. Kasi ang alam niya nga lang ay yung bautismo lang ni Juan. So sa pamamagitan ng mag-asawang si Priscilla at si Aquila, ay tinuruan ngayon si Apollos na sa pamamagitan na ng pangalan ni Kristo ang pagbabautismo. Kaya pagkatapos niyang matutunan to at maunawaan, ayun nga, naging siyang magaling sa pagtulong sa mga kapatid. At dinaig niya yung mga Hudyo sa kapangyarihan. Kasi nga, naihayag na sa kanya kung sino talaga ang Kristo. At kagaya nga rin kanina ng tagpo kay Pablo, no? Na kahit sila'y nabautismuhan na ni Juan sa tubig, ay kinakailangan na mabautismuhan sila sa pangalan ni Kristo. Kaya inulit, in-upgrade din yun. Wala nang problema doon kasi ang pinaka-mission talaga ni Juan ay ipakilala kung sino ang Kristo. Bautismuhan kung sino ang Kristo. Tanungin uli natin, masyado tayong nagpo-focus sa pagbabautismo. Ano ba kasing meron dito sa bautismo na to? Bakit kinakailangan natin bukod sa may kaligtasan? So, basahin natin sa 1:3-5. Itong sinasabi. Sumagot si Kristo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun pala, wala palang ibang way para makapasok sa kaharian ng Diyos kundi ang magbabautismo sa paraang ito, sa tubig at sa Espiritu. Kaya yung gagaya na nga ng sinasabi natin na hindi sapat yung basta nananampalataya ka lang, basta ako naniniwala ako na meron akong Diyos at gumagawa ako ng kabutihan, di naman ako mang-aapak ng ibang tao. Hindi yung sapat. Bakit? Kasi nga ang katunayan na ikaw nga ay nananampalataya at ikaw nga ay nagpapasakop sa Kanya at nagsisisi tayo sa ating kasalanan ay sa pamamagitan nga ng pagbabautismo sa tubig at sa Espiritu. Or else, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo maliligtas. Kasi nga, ang dami nga nagmamagaling, nagmamarunong Diba? Ayaw din maniwala sa kasulatan. Ang dami nagkasabi na niniwala sila kay Kristo. Pero ang layo ng mga pag-iisip, ang layo ng pananampalataya sa tinuturo ng banal na kasulatan. No, kung saan yung mga sumulat niyan, mga naging saksi sa existence ni Kristo, sa mga aral niya, sa mga pagmimilagro, sa mga gawa ni Kristo. Kaya tingnan nyo, kahit nananampalataya kay Kristo, iba yung pamamaraan ng pag-worship nila. Nananampalataya kay Kristo, pero ang daming Diyos-Diyosan, ang daming tumatanggap ng ibang espiritu, nakikipagsangguni sa ibang espiritu, at tumatanggap din ng ibang initiation rite sa kanilang pananampalataya. So sabihin na natin may Kristo, pero yung aral at turo ni Kristo, hindi naman yun ang kinitingnan nila. Sinasabi lang nila sa bibig nila. Ngayon nalaman na natin kung ano yung mga sangkap o elemento sa pagbabautismo. So kinakailangan natin ng tubig na madami, kinakailangan natin ng pangalan ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng pangalan ng Anak. At syempre, ay ang susunod naman ay sa pamamagitan naman ng Espiritu Santo, kung saan ang magsasagawa nito ay si Kristo mismo. Sa pamamagitan naman ng pananalangin at paghingi na ibigay ang Espiritu Santo sa pagpapatong ng kamay. Okay, sa pagtatapos ng kabanatang ito, at yun nga, wala daw ibang paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig at sa Espiritu. So wala tayong choice kung gusto talaga nating makapasok sa kaharian ng Diyos, makasama ang ating Diyos at Kristo, ay magpabautismo tayo sa Kanyang pangalan. Okay, sa susunod naman sa part 4, haalamin naman natin kung ano naman yung kinakailangan ng mga mababautismuhan. Ano ang dapat nilang gawin para sila ay ma-qualified na nga na mabautismuhan. Okay, muli, maraming salamat at tunghayan lang natin lagi ang mga susunod nating mga pag-aaral dito sa ating programa. So, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Huwag natin kalimutan laging manalangin, magdasal at makipag-usap sa Kanya upang ang pitong Espiritu ng Diyos ay mapasa atin. Siya nawa. Caught in the crossfire.